May mga lalaking kahit hindi kagwapuhan, kahit hindi palaging nagpaparamdam, pero hindi mawala sa isip ng babae. Hindi dahil sweet sila, hindi dahil lagi silang nandyan, hindi dahil naghahabol sila, kundi dahil may isang katotohanan silang dala, isang tahimik na lakas na hindi kayang bilhin ng papuri o lambing. At ang nakakatakot dito, hindi nila sinasadya, Hindi nila pinipilit. hindi nila iniisip kung gusto ba sila o hindi. At doon nagsisimulang mabaliw ang babae. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Kung lalaki ka, alam mo ang sakit. Yung nagbibigay ka ng oras, effort, mensahe, ikaw yung laging nag-a-adjust. Ikaw yung laging nauuna. Pero habang mas nagbibigay ka, lalo siyang lumalayo. Habang mas nagiging available ka, lalo kang nagiging ordinaryo. At sa bawat gabi na hinihintay mo yung reply niya, tahimik mong tinatanong ang sarili mo. Anong kulang sa akin? Bakit mas pinipili niya yung hindi naman nagsusumikap? Masakit aminin pero minsan hindi ka niya hinahabol dahil masyado kang natatakot siyang mawala. Ang tunay na problema ay hindi siya. Ikaw ang kapit. Ang takot, ang pangangailangan. Hindi mo siya gusto, kailangan mo siya. At ramdam yun ng babae. Kahit hindi mo sabihin, ramdam niya sa bilis ng reply mo, sa tono ng boses mo, sa paraan ng pag-a-adjust mo sa buhay niya. Kapag ang isang lalaki ay may takot mawalan, nagiging maliit ang mundo niya. At kapag maliit ang mundo mo, hindi ka nagiging kakit-akit. May sinulat si Marcus Aurelius na ganito ang diwa. Ang taong may hawak sa sarili ay hindi kailanman alipin ng takot. Sa Stoicism may malinaw na linya. May mga bagay na kontrolado mo at may mga bagay na hindi. Hindi mo kontrolado kung pipiliin ka niya. Hindi mo kontrolado kung mananatili siya. Pero kontrolado mo kung sino ka kahit mawala siya. At ito ang unang stoic truth na nagpapabaliw sa babae. Ang lalaking handang mawala ang babae ay lalaking hindi kayang iwan ang isip niya. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Hindi ito tungkol sa pagdededma. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sariling sentro. Sa araw-araw mong buhay, hindi ka nagmamadaling mag-reply para lang mapansin. Hindi mo binabago ang plano mo para lang makuha ang oras niya. Hindi mo inuuna ang babae kaysa sa respeto mo sa sarili. May buhay ka bago siya. At may buhay ka kahit wala siya. Kapag naramdaman ng babae na buo ka kahit wala siya, may kakaibang takot na sisibol sa kanya. Paano kung mawala ako sa buhay niya? At hindi siya gumuho? At doon nagsisimula ang obsession. Pero mag-ingat. Hindi ito laro. Hindi ito taktika. Kapag ginawa mo ito para manipulahin, mahahalata iyon. Ang tunay na stoic ay hindi nagpapanggap na handang mawalan. Totoo siyang handa. Kung ginagawa mo lang ito para pahirapan siya, lalabas ang galit mo, lalabas ang yabang mo. At ang babae, mas matalas ang pakiramdam kaysa sa iniisip mo. Hindi siya nahuhumaling sa drama. Nahuhumaling siya sa lalaking payapa kahit may mawala. Kapag tinanggap mo na kaya mong mabuhay kahit mawala siya, may nagbabago sa loob mo. Hindi ka na naghahabol. Hindi ka na umaasa. Hindi ka na takot. At paradox ng buhay, kapag hindi ka na takot mawala siya, doon ka niya mas gustong manatili. Dahil ikaw ay naging lalaki na hindi umaasa, kundi pumipili. May mga lalaking hindi marunong manuyo. Hindi palaging nagbibigay ng assurance. Hindi nagsasabi ng ikaw lang o hindi kita iiwan. Pero sa kabila nito, mas lalo silang minamahal. Mas iniisip, mas hinahanap, mas pinapangarap. Hindi dahil kulang sila, kundi dahil hindi sila humihingi. At sa mundong puno ng uhaw sa atensyon, ang lalaking hindi humihingi ay nagiging misteryo. Aminin natin, maraming lalaki ang natutong magmahal sa paraan ng pagsusugal. Bigay ng bigay, baka sakaling piliin. Ito nang para nasa isip nila. Kung ipapakita ko kung gaano kita kamahal, kung lagi akong nandyan, kung ibibigay ko lahat, pero habang mas nagsusumamo ka, mas bumibigat ka sa puso niya. At dahan-dahang lumilitaw ang masakit na tanong, bakit parang kailangan ko pang ipaglaban ang dapat ko sa niyang ibigay? Ang totoo, hindi kanya tinatanggihan. Napapagod lang siya sa bigat ng paghingi mo. Ang ugat nito ay hindi pagmamahal. Ito ay kakulangan. Kapag ang isang lalaki ay humihingi ng pagmamahal, ang sinasabi niya sa ilalim ng lahat ng salita ay, kumpleto lang ako kapag mahal mo ako. At walang mas mabilis pumatay ng atraksyon kaysa sa lalaking ginagawang oxygen ng babae. Hindi niya sinasadya, pero nagiging responsibilidad siya. At walang babaeng nababaliw sa lalaking kailangan niyang buhatin.
May isang tahimik na aral ang Stoicism. Ang hindi humihingi ay may hawak. Para sa Stoic, ang pagmamahal ay hindi hinihingi. Ito ay inaanyayahan. Hindi ka nagmamakaawa para mahalin. Hindi ka nakikipagpaligsahan. Hindi ka nagpapatunay. Dahil alam mo ang halaga mo kahit walang pumalakpak. Ito ang ikalawang Stoic truth na nagpapabaliw sa babae. Ang lalaking hindi humihingi ng pagmamahal ay nagiging lalaking gustong mahalin. Sa araw-araw ganito ito lumalabas. Hindi ka nagtatanong ng, gusto mo pa ba ako? Okay lang ba tayo? Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may tiwala ka sa sarili mo. Kapag may effort siya, tinatanggap mo. Kapag wala, hindi ka nagwawala. Hindi mo sinusukat ang halaga mo sa dami ng lambing na binibigay niya. May sarili kang buhay, may sariling mundo, may sariling katahimikan. At sa katahimikang iyon, doon siya nagsisimulang magtanong. Bakit hindi siya humihingi? Bakit hindi siya nag-aalala? Bakit parang buo siya kahit wala ako? Huwag mo itong gawing palusot para maging manhid. Ang Stoic ay hindi bato. May damdamin siya, pero hindi siya alipin nito. Kung tinatago mo lang ang sakit, para magmukhang malakas, lalabas iyon sa galit, sa lamig, sa yabang. At mararamdaman iyon ng babae. Ang tunay na lakas ay hindi kawalan ng emosyon, kundi kakayahang huwag ipasan sa iba ang responsibilidad ng kaligayahan mo. Kapag tumigil ka sa paghingi ng pagmamahal, may kakaibang nangyayari. Hindi ka na desperado, hindi ka na naghihintay ng validation, hindi ka na natitinag ng konting lamig. At ang babae, mas nagiging alerto siya, mas nagiging curious, mas nagiging invested, dahil alam niyang kung mawala siya, hindi ka mawawala sa sarili mo. At sa mundo ng emosyon, ang lalaking hindi nawawala sa sarili ay bihirang nilalang. May isang klase ng lalaki na hindi nagpapaliwanag ng sarili. Hindi niya ipinaglalaban ang imahe niya. Hindi niya pinapatunayan na mabuti siyang lalaki. Hindi niya kinukumbinsi ang babae na piliin siya. At dahil dito, lalo siyang iniisip. Dahil sa katahimikang iyon, may tanong na paulit-ulit bumabalik sa isip ng babae. Bakit parang wala siyang kailangang patunayan? At kapag ang isang babae ay nagsimulang magtanong sa sarili, dun siya unti-unting nahuhumaling. Kung naging totoo ka sa sarili mo, alam mo ang pakiramdam ng gustong patunayan ang sarili. Ipaliwanag kung bakit ka nagkamali. Ipakita na mabuti ang intensyon mo. Ipagtanggol ang sarili mo kapag may hindi pagkakaintindihan. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Mabuti naman talaga ako. Hindi mo lang ako kilala ng buo, pero habang mas nagpapaliwanag ka, mas bumibigat ka. At sa huli mapapansin mo, kahit anong paliwanag mo, hindi pa rin iyon sapat. Dahil ang taong handang makinig, hindi kailangan ng sobrang paliwanag. Ang ugat nito ay hindi pagiging mabuti, narito ay pangangailangan ng pagkilala. Kapag ang isang lalaki ay naghahabol ng pagpapatunay, ang sinasabi niya sa ilalim ng lahat ng paliwanag ay, pakisabi na sapat ako, pakisabi na tama ako, pakisabi na karapat-dapat ako. At sa puntong iyon, ang kapangyarihan ay wala na sa kanya. Nasa kamay na ng babaeng huhusga at walang mas mabilis makabawas ng atraksyon kaysa sa lalaking humihingi ng verdict. May malinaw na paninindigan ng Stoicism. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng iba, kaya huwag mong ialay ang kapayapaan mo rito. Para sa Stoic, ang karakter ay hindi ipinapaliwanag. Ito ay nararamdaman sa kilos. Hindi mo kailangang sabihing ikaw ay matino. Makikita iyon sa paraan ng pananahimik mo. Hindi mo kailangang sabihing ikaw ay totoo. Mararamdaman yon sa consistency mo. Ito ang ikatlong Stoic truth na nagpapabaliw sa babae. Ang lalaking hindi naghahabol ng pagpapatunay ay nagiging lalaking pinagninilayan. Sa araw-araw ganito ito isinasabuhay. Kapag may hindi pagkakaintindihan, hindi ka agad nagtatanggol. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mo kung sino ka. Kapag may maling akala siya, hindi ka nagpapanik. Pinapahintulutan mong magsalita ang oras, hindi ang ego. Kapag pinagdudahan ka, hindi ka nagmamadaling patunayan ang sarili. Dahil ang alam mong totoo, hindi kailangang ipaglaban sa maling tao. At sa katahimikang iyon, dun siya nagsisimulang mag-isip. Bakit hindi siya apektado? Bakit parang buo siya kahit husgahan ko? Bakit parang may lalim siya na hindi ko maabot? Huwag mong ikalito ito sa pagiging malamig o mayabang. Ang Stoic ay hindi nang mamaliit ng damdamin ng iba. Hindi siya dismissive. Hindi siya bastos. Pero hindi rin siya nagpapakababa para lang tanggapin. Kung ginagamit mo ang katahimikan para parusahan ang babae, lalabas ang sama ng loob mo. At mararamdaman yon. Ang tunay na Stoic silence ay hindi galit.
Ito ay kapayapaan. Kapag tumigil ka sa paghahabol ng pagpapatunay, may tahimik na pagbabago sa loob mo. Mas kalmado ka, mas malinaw ang isip mo, mas matatag ang tindig mo. At ang babae, mas nagiging maingat siya sa mga salita, mas nagiging conscious sa kilos niya, mas nagiging invested dahil alam niyang ang lalaking kaharap niya ay hindi naghihintay ng approval. At sa mundo ng emosyon, ang lalaking hindi umaasa sa opinyon ay bihirang masawata. Kung may natutunan ka sa video na ito, comment mo sa baba. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko. Hindi para ipagyabang, kundi para ipaalala sa sarili mo na sapat ka. Salamat sa panonood.